Inaalam nila, kamusta ba ang kalagayan ng mga Pilipino? Kamusta ba ang kabuhayan natin dito? O ito po, ibinabalita na namin sa inyo mga OFW na mamalaki natin sa ating lahat sa buong mundo. Ayan na, malaki. Pinagmamalaki natin ang pagkalaki-laki pong utang ng Pilipinas. Makatapatay tayo dyan. 16.752 trillion pesos. Kaya bayaran ng mga OFW yan. Tagal na kami nagbabayad. Ito po yung ating outstanding debt. Record high, utang ng Pilipinas hanggang noong katapusan ng Abril. Batay po sa datos na nilabas ng National Treasury. Umaabot daw po sa 16.752 trillion ang ating outstanding debt, national government. Mas mataas pala ito ng 0.41% kumpara sa 16.68 trillion pesos na naitalang utang noon hanggang katapusan ng Marso. Umakyat daw po sa 11.59 trillion pesos ang domestic debt. Utang panloob. Habang ang utang panlabas ng bansa nasa 5.16 trillion pesos. Kaya yung 11.59 plus 5.16, yun po ang naging kabuuan. Pero, alam po ninyo, huwag kayong masipayo, huwag kayong malungkot. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tama. Habang may buhay, may utang. problema. May utang. Gaya ng EDCAP, nasa kamera ang pulis. Yes. Sa kabila po kasi ng paglobo ng ating mga bayarin, tinitiyak po naman ng National Treasury. Yun. Ang bansa ay tumatalima, ang pamahalaan sa disiplinadong pagbabayad utang. Yeah. Yun hong ating pananagutan. Hindi tayo umaabot sa due date. Yan. Si Judith, hindi natin kasama si Judith. Yan. Kung saan sinusuportahan po ng borrowings ang productive investments habang pinanatili po naman ang fiscal sustainability. Yeah. Pero isa lang ang bagay na tinitiyak natin dito, Kuya Benny, Kuya Nelson, tayo, kahit simpleng mamamayan, 1+1, mas malaki po ang ating ginagastos kaysa sa ating kinikita. Opo. Well, paano natin ngayon maayos yan? Maayos lamang natin yan kung magkakaroon ng maayos na management ang ating gobyerno sa ating mga negosyo, sa ating mga hanapbuhay, sa ating mga export. Nakita nyo naman, ano bang number 1 export natin? Number 1 export natin, tao. Mamamayan natin. OFW. Yes. Diba? So, alam mo kung wala tayong OFW, Kuya Benny, Kuya Nelson? Wala na. Uwian na. Malamang, magpautang. Walang gusto magpautang sa atin. Diba? Yes. Yun na lang talaga bumubuhay sa Pilipino, yung OFWs natin. At yung susi sana, para lumakas ang ating export, at mabawas-bawasan yung ating duties sa pag-i-import, at maka-reserve tayo, maka-ipon tayo ng dolyar na pambayad. Yung agrikultura, hindi naman po na asikaso ng mabuti. Alam mo, harapin na natin ng totoo talaga. Agrikultura talaga susi ng Pilipinas. Huwag tayong yun yung kayamanan natin Diba? Dati tayo nag-i-export ng bigas. Bakit ngayon tayo na nag-i-import? Kasi may mga bansang agricultural country, ito, experience naman yan Yun ang kanilang kinapitalize Ang problema sa Pilipinas, wala tayong kapital. Wala tayong i-capitalize. Pero sa totoo lang, ang ating dapat i-capitalize, agrikultura din. Diba? O gaya dyan sa may Camarines Norte. Diyan kila Carl Toledana. Yung lupa dyan, kailangan wala tayong makitang lupang tigang. Diba? Idle. Kasi yun na nga meron ba tayong batas na nagsasabing kapag hindi mo tinaniman yan, pakikialaman ng gobyerno yung lupain? At wala. Wala. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Ayaw mo taniman, di bahala ka dyan. Bayaan mong tumira dyan yung mga dapat tumira na peste, di ba? Well, hindi dapat ganun. And of course, paano tayo makakagulong ng maayos? Sa ngayon, kulang ang ating pananalapi pagkarating sa ating mga infrastruktura, sa ating mga ginagawa para sa kinabukasan ng ating mga anak at sa ating mga apo. Siguro, mas makagaganda
kung magkakaroon ng magandang koordinasyon yung private entity, yung mga private businesses at ang gobyerno na, o sige, kayo humawak nito, yung kikitain, mapunta sa inyo, pero ang gobyerno hindi nagagastos sa proyektong yan. Yan yung PPP, di ba? Tama. Oh. Private, public partnership. Pelikula. Private Nanonood ako partnership. nung araw eh. Ha? Piling-piling pelikula. Inaabangan ko yan. Channel 13 yun eh. No? So kung ganoon, Buti na nasabi mo. Akala ko iba. kapag gano'n ang nangyari, imagine mo na sa halip na gagastusin mo sa infrastruktura, yung perang inutang natin, hindi mo kailangan mangutang ng ganong kalaki. So wala kang babayarang interes. At samantala, ang nagtatayo naman, yung private sector. Yung pribado ngayon, kumikita naman siya rin sa tinayo niya. And comes to a time na yung kinikita, sa kanya na pupunta at siguradong hindi rin napapariwara dahil nandyan yung infrastruktura. Ayun. Alam mo ba ang isa pang napansin ko sa aking pagdilibot sa buong mundo? Talaga naman. 3 weeks in the whole world. 3 weeks. Dinaig mo si Jackie Chan. Sandali ka lang lumabas. Ang dami mo na natutunan. Ay, yung continuity ng gobyerno. Yan ang mapapansin mo sa Europa at sa United Kingdom. May tuloy-tuloy na programa eh. Kasi sa atin, mula nung matanggal si dating Pangulong Marcos, si matanda, pumalit si Cory, pumalit si Fidel, pumalit si Gloria, Era. Yung mga sinimulan ng una, laging pinapalitan eh, di ba, Kuya Benny? Yes, Pag ito, ay di, pangit ito, palitan natin. At madalas, yung Sandali, mga... maputol kita. Hindi pangit Ay, ito. Pinutulat mo ko. Hindi pangit ito. Hindi pangit ito. Kahit maganda ito, dahil sa iyan, iyon na yan. Ito akin. Yun na nga. Totoo, di ba? Hindi nga, yung iba, maganda naman, pinapapangit eh. Kaya Kunyari, hindi di ba? umaasenso ang ating Hindi bansa. Kaya ang nangyari, iba-iba yung programa, wala continuity. Yes. Ikaw, mag-agrikultura ka. Ganito ang program natin, di ba? Pangulong ERAP, ganito, maganda yan. Pagdating nung isa, hindi, palitan natin. Totoo. Alam mo, diyan ka hahanga sa bansang Israel. Sa Israel, pagka ang isang lugar... Panahon pa ni Moises yata. Yun, Pag sinabi nilang agricultural land, kahit pa bombahin mo ng gas, pagkatapos ng gera, agricultural land pa rin yan. Yes. Hindi mo pwedeng baguhin yan, sapagkat yan sa kanila nakatatak sa bato ata yun eh. Yes. Si Moses pa ata nagtatak sa bato. Ibig ko lang sabihin, sa kanila, pag sinabi nilang gano'n, hindi pwede. Sa bagay. Sa atin dito, conversion. Oo. Di ba? Hindi, yun nga lang napansin ko na bahay sa kanila na pare-pareho eh. At bawal ka magtayo ng ibang structure. At dapat laging meron kang backyard sa likod. Kaya ipatupad sa atin yun na napakahigpit. Ay, dito hindi. Pwede kang magtayo ng backyard sa harap. Ayun. Yung ba pwede ka rin tayo? Wala ka namang may kotse ka, wala ka namang parking, di ba? Ay, may backyard ka sa harap. Sa harap. Yun lang. Usapan lang kung bakit hindi tayo makaagapay sa pag-unlad at hindi tayo bakit tayo nalulubog sa hirap. Huwag natin, baka siguro sabihin nyo, hindi, tamad ang mga Pilipino, hindi. Hindi, wag na natin ituro sa gobyerno. Wag na natin. Turo na lang natin sa sarili natin. Napakarami kasi pasaway sa atin. Buti na lang itong may birthday ngayon, si Macy So at Joy Anso, hindi pasaway. Happy birthday. Ilan taon na yan? Batang-bata. Batang-bata. Mga apo to ni Michael So. Yung director ng Chinese Gen. Michael So. Michael So. Chinese General Hospital. Director ng ospital? Yes. Kaya kakaibigan ni Jen yan. Kaya ipinangalan kay Jen yung ospital. pag magpapa, ka na, Jen? Katatapos nga lang, di ako makaupo ng ICU. Magkapigsa ka ba naman eh? Yan. Imbitahan minsan natin yan si Ginoong Michael So. Michael So. Pakainin natin. Chinese General Hospital. Chinese Gen, yan. At, pagka may pangangailangan sa Chinese Gen, mabilis itong lapitan. Ano yung artista si Su? Si Su? SUE, di ba? Merong ang... Iba naman yun. Ibang artista ba yun? Hindi ba niya anak ni Michael So? Iba naman yun. Si Barbie Su naman yun.